Ayong gabi tanan. Atong sugdan atong midweek Bible study mga igsoon. O before ta moadto sa pulong sa Ginoo, magampo sa ta atong ituko atong mga ulo, tiyong atong mga mata. Hallelujah, Father. Niya kami ni kagabiyon, Lord, nagapanugyan kami diya kanimo. Amahan, Lord, among gihalad kanimo among mga kinabuhi, espiritu kalag ug lawas. Lord, nagaampo mi nga kini among Bible study, Lord. Aduna kini, Lord, dakong kahimuan sa among mga kinabuhi. Magkakaton kami, Lord. Madasig kami, Lord, pinaagi sa imong mga pulong. Among gihangyo, Lord, ang imong balaang nga Espiritu Santo, Father God, na mao'y magapamuhat sa among taliwala karon. Magapanalangin ka, Lord, bisan pa sa among mga connections, internet connections. Nagaampo ko, Lord, alang sa mga igsoon nga naa karon, Lord, sa mga probinsya, sa nagkalain-laing dapit na maabot ani among broadcast sa Zoom Bible study. Father, in the name of Jesus, Lord, nagaampo ko, Lord God, nga ikaw, Diyos, magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi. Ug Ginoo, tudluig giyahi kami, lamdagi kami, Holy Spirit, uban nimi aning usa ka oras nga Bible study. Ikaw magapasabot ka namo, Lord, magaabli sa mga salaputan, espirituhanong mga mata, espirituhanong kasing-kasing, Lord, nagatamnan sa imong pulong. Salamat, O Diyos, ikaw karon, Lord, iginabi ka namo, pinagi sa imong buhing pulong, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong pagkabuhaton. Salamat, Lord, sa kadaugan. Salamat, O Diyos, sa imong trabaho sa among mga kinabuhi, isip imong simbahan, Father God. Among gihalad kanimo, Lord, ang tanan, among gisalig kanimo ang tanan, pinagi sa gamhanang ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan. Padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagdinasigay, o kini atong pag-isgutan karon mga igsoon, bahin ni sa pag dinasigay sa matag usa nga mintras nagpaabot ta sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Importante gayud nga magpadayon ta nga mainiton diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kay suma sa mga gipanghisgutan nato sa mga nanglabay nga mga semana nga nagpailag yun mga igsoon nga niya na kita sa last of the last days mga igsoon. So kinahanglan maglig-on gyud ta diha sa Ginoo. Gubat gyud mga igsoon. Pakig batok gyud, pakig away gyud aning away sa kinabuhi nga diin gitawag ta sa atong Ginoo. Ug nakanindot lang kay aning gubat nga atong giapilan karon, ang Ginoo nagsaad na nato og 101% victory mga igsoon. Amen. So arita sa pulong sa Ginoo, atong nabasa mga igsoon ug nadunggan diha sa pulong sa Ginoo, mga pagdasig ni Apostol Pablo ngadto ni Timothy sa Timothy chapter 3 verse 1. Niya karon sa the amplified version nga igsoon, ingon sa dinhi, but understand this, that in the last days will come or set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. Mo ni gisulti sa pulong sa Ginoo. O down the line mga igsoon, ang mga signs of times mga igsoon nga makita nato diha atong mabasahan mga igsoon, mga ilhanan nga niya natas katapusang mga adlaw pinaagi sa mga kinaiya sa mga katawhan nga atong makita diha unsay ilang mga kinaiyan nga nagpaila nga timailhan nga karong panahonan niya nagyuta sa katapusang mga adlaw mga igsoon. Gani nagisgot sa diha nga ang uban kuno mahigugmaon sa salapi, ang uban mahigugmaon sa ilang kaugalingon na lang, ang uban nga igsoon bahandi ang ilang gihigugma, ang uban mga abusado, dili tinungmanon sa ginikanan, ug mga immoral, ug daghan pa kaayo nga igsoon nga mga signs nga gipangsulti dinhi si Paul sa chapter 3 sa 2 Timothy mga igsoon, nga in alignment sa gisulti ni Jesus dito sa Matthew 24 mga igsoon. Nga niingon si Jesus nga moabot kuno ang katapusang mga adlaw, nga moabot ang grabe nga mga pagsulay, mga kasakitan mga kaigsuonan.
Gani diya sa Matthew 24, 22, 21 and 22 gisgutan diya ni Ginoong Hesus nga ang kasakitan ani katapusan mga adlaw nga mas grabe pa. O mas grabe kuno ang kasakitan mga igsoon nga gani tungod ug anang sa iyang mga piniling katawhan iyang gipamupan ang panahon sa kasakitan kay kung dili pa kuno wala gyoy maluwas o wala gyoy mabuhi. Grabe kayo nga kasakitan mga igsoon nga gipangsulti ni Apostol or ni Jesus o ni Apostol Paul nga diin ang tuyo niini mao ang pagpukaw kanato isip iyang simbahan, iyang mga katawhan nga ning katapusang mga adlaw kinahanglan na magmalig-on gyud ta diha sa Ginoo. Na ang atong pagtuo ato gyud ning iangkla diha sa Ginoo. Na ang atong mga mata ato gyud ning itutok diha sa Ginoo mga igsoon. I-remind ta ni Paul diha gani sa Ephesians chapter 5 verse 17 ningon siya diha redeeming the time because the days are evil. Ningon siya nga ayuha gyud paggamit ang inyong panahon gani pag kinabuhi kamo nga sama sa mga maalamon ug dili sama sa mga way alamag o sa mga buang-buang nga pasabot niya diha mga igsoon nga sa atong Kristohanong kinabuhi dili ta angay mo kumpiyansa mga igsoon wa joy pagkumpiyansa redeeming the time meaning atong gamiton ang atong panahon sa maalamon nga paggamit. Dili lang nga paturagas ta, gani ang uban nagmaya, nag-enjoy karong panahona kay ingon sila, yes, salamat kay niluag na og balik ang protocol dili na kayo stricto, makalaag na ko, makasuroy na ko, makahimo na ko sa akong gustong buhaton. Okay ra man na mga igsoon. O kay part mo na aron ma-enjoy nato ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Pero dili nato kalimtan mga igsoon nga aduna tay giatubang na kining gipaabot nato nga mao ang pagbalik sa Ginoo na dili ta makalimot or dili ta mo dili nato ibaliwala ba nga sama sa gibuhat sa ubang mga Kristohanon nga murag ni kumpiyansa na lang yun. Wala na sila nagbuhat sa buhat diin gitawag sila sa Ginoo. Karong panahon na angayan natong hinukugan nga igsoon na unsa di ay ang purpose nganong ni ako ani nga panahon karon nganong ani man ko nga timeline na himungso nganong dili man ko wala man ko mataw karon pang umaabot na kining sunod pang tuig o sunod pang katuigan nganong natao man ko karong panahon na kay karong panahon na mga igsoon mausad ni ang time mga igsoon nga ang saad sa Ginoo na fulfill ug angayan ganita magpasalamat mga igsoon kay nakakita ta o nakakita ta ani o nakaabot ta aning panahon nga makakita kita ba sa fulfillment sa mga prophecies diha sa pulong sa Ginoo. Naningon ang word sa Ginoo diha perilous times will happen kuno. O naningon pa gyud siya pag gibutangan diha perilous times of great stress and trouble. Great stress and trouble, grabe. Unsa kay pasabot ani og kaingon ta nga lisod yun yung panahon na niya, gisumpayan diha na ako sa Amplified Version sa chapter 3 verse 1 sa 2 Timothy nga ingon siya, hard to deal with, lisod kuno ang pag-deal ani nga kasakitan o kalisdanan nga iyang gipangisgutan. Niya, hard to bear. Lisod yun. Grabe ka lisod ang panahon mga igsoon. Gani, ipangsulti naman ni sa pulong sa Ginoo sa atong panahon karon murag nakasinati na ta aning gitawag nato lisod. Kaya ni andam nagkamahal ang mga palitonon ni saka grabe ang pagsaka. Dili lang mga igsoon, wala lang siya nagisgot og sintabo ang pagsaka mga igsoon kundi 5 pesos range to 10 pesos ang pamasahe mga igsoon kaniadto makalaag na ka og duna kay 20 pesos maabot na kag SM karon. Ang imong 50 kuwang paingon pala SM. Mao na nga grabe ang pagsaka sa palitonon. Nga sign man ni nahapit na mo balik ang Ginoo. Dili na lang ta mo bagulbol mga igsoon kay bisan pa ni mahal ang plite itagaan man gyapon tag pamasahe sa Ginoo. Makaadto man gyapon ta sa mga lagyong lugar din makaadto ta aron sa pagbuhat sa buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo. Salamat po ni ana mga igsoon kay sa dihang diin pa to ni mahal pag-ayo ang pamiliti. Dito pa noon nagkabisi sa travel ba.
Kaya ngunta ba ang Dios provider gina mga igsoon, di na siya magkuwang as long as adunay mga katawhan niya nga willing mulakaw aron sa pagsangyaw sa pagmantala siyang pulong mga igsoon. Ang Ginoo mo provide gina siya mga igsoon. Amen. Hallelujah. Nya gidasid ta sa pulong sa Ginoo na atong gamiton nga maalamon ang atong panahon karon mga igsoon. Sama og mga adlaw dunay mibuhaton nga crusade dito sa Bourbon na ato nang yampok mga igsoon ang crusade nga buhaton dito sa Bourbon. Wa ko masayo adto to sa kadaruhan o ato nang paluyuhan sa kampok mga igsoon ug mga adlaw Wibis o tanan mga gospel team gikan diri sa Suong mangadto mi og tingali dunay mga igsoon nga gikan Tabugon nga mo-join namo or wa kay baw sa detail sana mga igsoon, pero kami din sa gospel team namo sa Suong manglakaw mi muadto mi ana mga igsoon aron masangyaw ang mayong balita. Praise the Lord, kay gitagaan ta og maayong panahon ana. Ato na nang gi-declare daan nga igsoon ang maayong panahon. So ingna imong tapad diha karon igsoon nga ayaw kumpiyansa. Okay, niya na tas katapusan mga adlaw pikpika na imong tapad ingna ayaw kumpiyansa. O pag madasigon Diyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa kay nganuman ang atong kaaway nga mao ang yawa naa siya nagtuyok sama sa leon nga nagulog. Ato nang basahon diya sa 1 Peter chapter 5 mga igsoon. 1 Peter chapter 5 verse 8. Niya ako sa the amplified version nagbasa mga igsoon, amplified akong gigamit. Ingon siya dinhi, be well balanced, temperate, sober of mind. Be vigilant, mga pagdasig ni Apostle Peter. Be vigilant and cautious at all times. Cautious at all times. For the enemy of yours, the devil, roams around like a lion. Nagtuyok-tuyok mo siya sama sa leon. Roaring. Nagmulog in fierce hunger. Seeking someone to seize upon and devour. Ningon siya, nagtuyok siya. Roams around like a lion, roaring in fierce hunger. Leon puno nga gutom. Nagtuyok siya sama sa leon nga gutom, nagmulog. Nangitag tukbunon. Unsa may buhaton sa mga katawan sa Ginoo mo nagidasig ta ni Apostle Peter, ningon siya, be well balanced. Balansiya gyud, pagbantay gyud sa imong oras, sa imong panahon. And temperate, sober of mind. Pag-amping imong nahuna, kanunay, bantay gyud, pagbantay gyud. Kinahanglan, alerto ka, be vigilant, cautious, may nandamon gyud. Kaya ang ato kunong kaaway, nga mao ang yawa, nagtuyok nga nagmulog, nasama sa leon nga gutom. Fierce hunger. Ingon rin sa ako ang version sa Amplified. In fierce hunger, grabing gutuman na gyud niya. Meaning, kung doon na siya makaplagan ng mga Christian na kumpiyansa kayo, wa na langan-langan, di na siya mananghid, tukbon, gina niya largo. Unya, inigtuko ba na, pulis-pulisong pa yun niya. To seize upon and devour. Iyahagin ng pulis-pulison, kulatahog taman, usa pa niya tukbon, tanawa na. O na, isip Kristohanon, nga niya na karon sa katapusan mga adlaw igsoon, bantay gyud ta. Bantay gyud, andam gyud. Nya ayaw gyud palingla, ayaw gyud pagbantay, pagbantay gyud, ayaw gyud pagkumpiyansa. Kaya nga atong kaaway nga mao ang yawa, deceiver man na siya. O manglingla gyud na siya, mangita gyud na siya para maagi nga ang mga Kristohanon iyahang malinglahan. O na nga isip Christian, isip anak sa Ginoo, bantay gyud igsoon. Bantay gyud, ayaw gyud kumpiyansa. O face to face na ra ba ang klase sunod Lunes. So dito na po sa eskwelahan, tuwa na sad. Makasagol na sad ta mga tao nga wa ta nakailam, mga classmate ng mga bangko nga o makaingon ba nga murag mga binuhian sa turil. Muna kamo mga estudyante, bantay gyud mo. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Kung mahimo, kung naamo sa eskwelahan, iwali gyud ang pulong sa Ginoo dito. Dili magminaritis dito, dili na mga butang
unsay mga level na inyong games diya sa mobile games, dili ingon ana ang angayang buhaton, kundi ang angayang buhaton sa mga batan-ong karong mga panahon mao gyud ang pagsangyaw sa gospel ngadto sa inyong mga classmate. Oh, kitagaan mo chance nga mo face to face. Kaniadto dili mo muwali kay naara mo sa Facebook perminti, naara mo sa online perminti. Okay, walay chance face to face karon. Naa na po chance face to face. So wa gyud tay kapangulipas, wa gyud tay balibad nganong dili pa gyud ta kawali sa gospel mga igsoon. Kita ka ang gyud tag chance sa Ginoo. O mao na kung nag-eskwela ninyo, gamita gyud na inyong panahon isip mga anak sa Ginoo. Unya dinhi mga igsoon, ato nang giingon nga ang Yawa deceiver na siya. Ayaw jud kumpiyansa kay deceiver ang Yawa. Dili lang siya deceiver, he is a liar pag yun. Sumala sa John 8:44, Satan ginganlan ni siya the father of all lies, amahan sa tanang bakak. So ayaw gyud kumpiyansa kay bakakon ang Yawa. Unya dunay tulo kadi gigamit ang Yawa sa pag-atake sa mga Christian. 3 Ds mga igsoon, tulo kadi atong paghisgutan karon nagigamit sa Yawa sa pag-atake sa mga katawhan sa Ginoo. Number 1, deception. Deception or temptation mga igsoon. Mao na gigamit sa Yawa karon para aron malinglahan ang mga Kristohanon. Deception. Unsa may ang gigamit? Ang kalibutan. O gamiton niya ang kalibutan aron sa pagtintal sa mga katawhan sa Ginoo aron mabugnaw ang gugma sa mga katawhan sa Ginoo. 1 John chapter 2 verse 16 ingon diha ang pulong sa Ginoo, for all that is in this world. Mao na siya the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Kining tanan mao ni gipanggamit sa Yawa sa pag-atake sa mga Kristohanon, sa pag-deceive o sa pagtintal sa mga anak sa Ginoo. Kining lust of the flesh kay libgon sa unod. Lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh mao na ning mga sensual gratification of the flesh mga igsoon. Mao ni siya mga kailibgon sa unod, mga kini apila na diha, kining mga uyab-uyab, mga kining tanan nga mga klases kailibgon, mga ibog-ibog, kini mga ibog ka o mga kamo mga batanon, hilig ra ba mo ani? Bantay jud. O kay ang tiras Yawa karon grabe kayo. Hilig aning mga K-pop, anak, mga gwapo, mga Chinese kununan, mga mistiso, mga Koreano, bisan unsa na lang kaibgan sa mata. O, ya, sagit-sagit ra ba makakita. Pero padayga sa Ginoo. Sa murag mga kandila gipang-ugbok. Una bantay gid mo mga Christians. Karong panahon na ang deception sa Yawa, grabe kayo. Una, dili ra ba na ang Yawa muhatag og temptation sa dili ang iyang presentation sa iyang temptation diri sa mga katawhan sa Ginoo. Di ra ba gina siya magpakita bati. Mugamit ra ba gina siya kanang makaibog gyud ba? Makaibog gyud sa mga katawhan sa Ginoo nga mga katawhan sa Ginoo gani ang uban. Makalimot sila nga oy mga Christian man di ay ni. Wapil-apil dito, makigsagol dito, syagit dinhi kay nakakitag Koreano. Dili ingon anak. Hasta ang mga sinuluban Kinuryano. Mga sinina, Kinuryano. Mga tinupihan sa buhok, Kinuryano. Hasta, huwang na lang mga riyos. Yan ang mga sininaan. Bantay, wala man ko nag-ingon nga, maimpirno taan ang mga sinina. Pero pagbantay ra, giingnan man punta ni Paul, do not conform to the patterns of this world. Bantay lang gyud ta mga igsoon, nga dili ta madani ba? O dili ta madala kay kung atong tan-awon, kung dili ta magbantay, naa na dayta nasud na dayta sa laang sa kaaway mga igsoon. Mao to number 1, deception or temptation. Number 2, na nagitawag nato depression. Mao may grabing atake sa kaaway labi na sa pandemic mga igsoon. Katong depression and oppression. Diha grabe ang atake sa Yawa. O na sinugdanan anang depression, diha pa man mo musugod pa man mga anxiety attacks. Pero diha ito dili magbantay ang mga Kristohanon, fear, anxiety, bisa na lang unsa mga butang kabalatan
ug dili magbantay ang mga Kristohanon mo escalate na into depression hangtod nga abi lang kay depressed lang nagtuong depressed lang di ay ito gi-oppress na di ay sa kaaway hangtod nga maposes na sa kaaway ug di na siya kaibaw unsay ang buhaton iyang tingog nga madunggan kanunay na madungog niya ang tingog na sa kaaway. So bantay gyud mga igsoon karong panahon na importante kayo nga niata kanunay angkla gyud sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo atong kanunay isansan sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga limpatakan. Ang pulong gyud sa Ginoo kanunay maoy atong paminahon ang giya ug ang tingog sa Holy Spirit mga igsoon. Kining depression grabe kay ni. Ang depression tungod na sa mga kabalaka. Cares of this world. Niya si Jesus niingon siya o si Peter niingon siya diya sa first Peter chapter 5 verse 7 ningon siya, casting the whole of your care, all your anxieties, and all your worries, all your concerns, once and for all on Him. Asa kuno nato na i-cast, nato tanan ni Ginoong Hesus. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Ingon ana ang Ginoo. Nagtagad siya nimo, nagatiman siya nimo. Ingon ka wala nay nagtagad nako. No one cares about me. Wala na gyud. Wa nay mga tao, wa nay nanumbaling nako sayop na mga igsoon para nimo. Wa nay tao nga nagtagad nimo, wa nay nanumbaling nimo, gipasagdan na lang ka. Duol sa Ginoo kay ningon siya, cast of your cares upon me. Ningon si Jesus mismo diya sa Matthew 11 mga igsoon. Na duol niya. Kamong tanan gikapuyan o gibugatan kanang inyong gipangpasan itugyan na sa Ginoo kay papahulayon gika sa Ginoo taghaan kag peace sa Ginoo mga igsoon. Mo na bantay ta mga igsoon kay kining depression and oppression mao ni grabing attack karon sa mga labi na sa mga Kristohanon mao ni grabing giatake karon gigamit na mode of attack sa kaaway mga igsoon nga kung di ta magbantay ug di ta magmatngon no na daghang mga Christians o na sad to say na ay mga born again Christians mag-suicide tungod sa depression. Makaingon ta bad testimony na mga igsoon, bad testimony na. So kita mga anak sa Ginoo kanunay ato gyud ning isalig unsa ang atong mga panginahanglan, unsay atong mga tinguha, unsay atong mga pangandoy kinabuhi. Itugyan ra gyud na sa Ginoo tanan nga igsoon. Kay gipangga ug giatimanta sa Ginoo. Amen? Wala ka pasagdi sa Ginoo. Tanan nimong mga plano, tanan nimong mga laraw nakita na sa Ginoo mga igsoon. Ikatulo, kining gitawag nato demon possession. 3Ds. Satan uses 3Ds. O ikatulo nga di nga gigamit sa yawa to attack Christian. Kining demon possession. Posible din na brad ng mga Christians naman ta, maposes gyapon ta sa kaaway o daghang mga pamaagi ang yawa nga ang mga Kristohanon wala manumbaling na di ay ang kaaway nakatrabaho na sa ilang kinabuhi underground. Unsa man ay mga demon possession mga igsoon nga example nga ang yawa na adi ay nakakontrolar sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kining gitawag natong mga addictions. Possession na of demons mga igsoon. Kana mga addiction, ma-addict na ka gadgets, ma-addict ka og bisan unsa na klase sa addiction mga igsoon, substance addiction, mga bisyo, addict og gadgets, addict og online games, mga addict og social media. Possession gyap na. Pasabot ana mga igsoon. Once mo gimok ng espirituha diha sa mga Christians, ang mga Christians murag maglisod og control pa sa ilang kaugalingon. Mag-alingasa og dili maka-Facebook. Mag-alingasa og dili maka-Mobile Legend. Mag-alingasa og dili maka-Call of Duty. PUBG, unsa pa na diha. Mag-alingasa. Napay mga online games kanang gitawag na mga online sabong. Ana, bantay mo ana. Delikado na. Daghan kayong pamilya nga bungkag, daghan kayong kinabuhi nga daot ana. Bantay ta mga katawhan sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa. O, yung nagbalik imong tapad, ayaw kumpiyansa. Pero nakanindot lang mga igsoon. Si Jesus, makahimo siya nato
ug nahimo niya ang usa sa iyang purpose nganong niani siya sa kalibutan mga igsoon aron ipahigawas ta niya gikan sa tanang trabaho sa kaaway mga igsoon. Mo na nakanindot sa ngalan or nakanindot sa atong Ginoo. Mo na gisulti diha sa 1 John 3 verse 9 or 3 verse 8 ninyo siya diha, for this reason the Son of Man was manifested that he might destroy the works of the devil. O 1 John 3:8, mo na purpose, reason nganong niani si Jesus, usa sa iyang rason nganong niani siya aron sa pagbungkag sa tanang trabaho sa yawa diha sa atong mga kinabuhi mga igsoon. O kana mga demon possession, mga addiction, di pa higawas na ta sa Ginoo na. Kanang mga butang kaniadto, mga substance addiction, mga bisyo, inom, sugal, sigarilyo, tanan mga klase sa mga bisyo gipahigawas na ta sa Ginoo na. Kung Kristohanon ka, hangtod karon magsigi pa kag inom, pakauwaw ka nga klases Christian. O dili ka tinud-anay born again Christian. Kung hangtod karon dili gyapon ka kabiya ana imong inom, ingon ka 20 ka tuig na kang Christian pero mutago gyapon ka, mag-rehearse gyapon ka in secret, wala may nakakita. Oy, pakauwaw ka. Mas mauwaw ka sa Ginoo kay nakakita na siya nimo bisan pa kung saon nimong tago. So makatago ka ni pastor, makatago ka sa imong amigo amiga, pero sa Ginoo dili ka katago igsoon. O na bantay gyud. Gipahigawas na ta ni Ginoong Hesus gikan anang mga bisyuha mga igsoon. The moment you accepted Jesus, sa panahon nga na born again ka mga igsoon, gidawat mo si Jesus as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi, you are free na gikan ni ana mga butanga mga igsoon. Gipahigawas ka ni Ginoong Hesus. Gawas nun na kana, ganit ningon si Jesus sa iyang word, whom the Son sets free is free indeed. Mao na gisulti niya diya sa John chapter 8 mga igsoon. John chapter 8 verse 36. Whom the Son sets free is free indeed. O kay gipahigawas naman ta ni Ginoong Hesus, gawas nun na ta, gawas nun na ka. Ayaw pagapos pagbalik mga igsoon anang mga bisyo. O ang yawa bakakon, ang yawa mangingilad. Ayaw gyud pailad, ayaw gyud pada sa kabaka sa yawa mga igsoon. Ug gi-encourage ta ni Paul, kani naman tas katapusang mga adlaw mga igsoon. Gi-encourage ta ni Paul na karong panahon na ang ayan ta nga muwatch and pray. Kinahanglan magmalig-on ta diha sa Ginoo. Kay naa na tas katapusang mga adlaw mintras nagpaabot ta sa duol nga pagbalik sa Ginoo, kinahanglan magmalig-on ta diha sa atong relasyon sa Ginoo mga igsoon. Magpalig-on ta diha pinaagi sa balaan nga espiritu mga igsoon. Ang Holy Spirit mao na siya mo remind nato kanunay nga gigugma ka sa Ginoo, gipahigawas na ka sa Ginoo, siya mo mutabang nimo kanang ingon ka lisuda gid oy. Lisuda jud ani mga butanga oy, maibog man jud ko makakita gani ko ana mga butanga. Maibog man jud ko oy. Mapuya ang Holy Spirit sa imong kinabuhi igsoon. Kaya kung naa ang Holy Spirit mo puyo, siya na mo control sa imong kinabuhi. Ang imong mga tinguha nga wala mahimaya ang Ginoo, hinay-hinay madrain na diha sa imong kinabuhi. Mura ko kag baso igsoon, baso ba? Baso ka nga clear. Kanang baso nga clear. Butangin na og coke mga igsoon. Ang coke, unsay color sa coke, itong ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo imong kinabuhi sa dihang wala pa ka diha sa Ginoo. Pero sa dihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, nakasulod na siya sa imong kinabuhi. Dili automatic mo brand new dayon ka, dili automatic mausab dayon ka completely. Oh, nadawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, pero naa pa kay mga kinaiya ba nga kinahanglan pang madil diha sa Ginoo. Kinahanglan pang mayabo, kinahanglan pang mahuwad, kinahanglan pang nga imo itugyan sa Ginoo, kinahanglan kang ma-deliver ana. O ang Holy Spirit mga igsoon, maunay mo deliver nimo. Once kanunay ka magpapuno sa Holy Spirit, kanunay magpaagas ka sa gahom sa balaan nga espiritu, ang imong baso, ang imong vessel mga igsoon, na ngit-ngit kayo, kung sige na nimo paagasan, ug tin-aw nga tubig nga mao ang Holy Spirit, sige na siyang kapuno. Ang ngit-ngit ug ang kitong nga tubig, magsige sa na siyang awas mga igsoon. Ug ngadto sige puno sa Holy Spirit. Ang
katong lubog mga igsoon, katong ito mapulihan natong tinaw mga igsoon. Ingon ana ang change nato mga igsoon, ang kausaban dili na siya overnight na process mga igsoon nga karon pagkadawat nimo ni Jesus, wa na dayon to tanan nimo kinaiya, wag tang dayon to dili ingon ana. Kay bisan gani sa ako mga igsoon, nakabantay jud ko duna ko kinaiya nga ako mismo dili ko ganahan. Sa diyang bago pa ko diha sa Ginoo mga igsoon. Sige jud to nako deal sa Ginoo. Akong tan-aw mga igsoon, murag mga 8 years jud ko atong struggle. 8 ka tuig kong struggle ato nga kinaiya. Pero sige jud kong deal ato sa Ginoo. Mao gid kanunay nako. Desperado na kayo ko struggle kay kung inagatubang nako sa Ginoo. Lord, ako nang gisurrender nimo. Liman ka na murag 8 years jud kong struggle ato mga igsoon nga kinaiya ba. Nya mao na gi-reveal sa Ginoo diri nako. Kanunay dawata ra gyud ang Holy Spirit, kanunay papuno ra gyud sa Holy Spirit. Kay kung kanunay kang puno sa Holy Spirit, katong mga butang nga dili angayan diha, muawas ra na mga igsoon. Mugawas ra gyud na sa imong kinabuhi. Kay ang Holy Spirit, holy man na siya. O dili man na pwede magsagol lang duha. O na inigutang nimo sa Holy Spirit, nipapuno nimo sa Holy Spirit, katong mga demonyo nga way labot diha sa imong kinabuhi, mga lagyo, mga hawa gina sila mga igsoon. O na gidasig ta ni Paul, ngon si Paul. As a Christian, kaniya natas katapusang mga adlaw unsay angay natong buhaton. O aron magkinabuhi ta nga tunhay Christian ba nga bisan pa sa grabing pagsulay nga atong ipang-agian karon mga igsoon, makasukol gyud ta, makabarog ta sa gubat sa kinabuhi. Kinabuhing Kristohanon. Dinhi sa Ephesians, dunay mga words of encouragement si Paul dinhi mga igsoon, Apostle Paul. Ephesians chapter 6. So, doon na mo yung mga Bible diha. Ablihan yung mga Bible. Ephesians chapter 6. Ako nag-ingon na ako nagbasa karon sa the Amplified version mga igsoon. Verse 10. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. In conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him, that strength which His boundless might provides. Gisultihan ta ni Paul, gidasit ta ni Paul siya, in conclusion, be strong in the Lord. Be empowered. Kinahanglan dawaton gyud na kanunay nato ang gahom lagikan sa Ginoo. Pinaagi kuno sa atong fellowship diha niya, union with Him. Mao importante kayo mga igsoon, do na kita morning devotion, do na kita time hinabi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mao nang time nga makig-fellowship ta sa Ginoo, pinagi sa iyang word. Draw your strength from Him. Diha ra gyud ta niya makuha og kusog nga igsoon. That strength which His boundless might provides, na mao ang Holy Spirit. Siya. Verse 11 ingon siya gani, put on God's whole armor. Isulob ang tanang kahimanan sa Ginoo. Whole armor. Isulob kuno ang armor sa Ginoo. Unsa ning armor mga igsoon? Imo ni siyang weapon. Armor nimo. Defensive weapon. The armor of a heavy-armed soldier which God supplies. Ako mga igsoon, na ako nagbasa ron sa the Amplified version. Nindot kayo ni siya nga version mga igsoon. Kung ang Ephesians chapter 6, 10 to 18 atong basahon, nindot kayo ni siya nga version. Ningon siya diha, put on God's whole armor, the armor of a heavy-armed soldier. Isuloban kuno ka, isulob kuno nimo ang armor. Unya, dili lang ordinary nga armor, ningon pa siya, the armor of a heavy-armed soldier. Heavy-armed, meaning tanang kahimanan imong isulob. Heavy-armed, which God supplies. Ang Ginoo mo ay nag-provide ana nga armor mga igsoon. Dili na nimo makuha dito sa asa nga kampo sa mga sundalo mga igsoon. Di kana nga klase sa armor nagisbutan din is pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ray maka-provide ana. Kay bao ang Ginoo nga we are facing a battle which is ang atong kontra is spirit. That's why iya sa tag i-equip og spiritual armor
Nagikan jud niya mga igsoon. Padayon ta. Lingon siya, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil. Aron kuno makasupol ta, aron kuno makabarog ta successfully. Musaksid ta, mudaog ta. Against sa tanang strategies and the deceits of the devil. Bisan unsang tira sa yawa, bisan unsang bakat sa yawa mga igsoon. Makabarog ka successfully. You will be able, that you may be able successfully to stand up against the strategies and the deceits of the devil. Verse 12, diara, akong gingon mga igsoon. For we are not wrestling with flesh and blood. Kay wala ta nakigubat against flesh and blood. Wala ta nakigbugno against flesh and blood or contending only with physical opponents. Dili kuno physical ang atong kaaway, but against the despotisms. Unsa man ang despotisms? Kini mga espiritu ba, kini mga namunuan, kini mga hangul sa gahom mga igsoon. Kini mga abusado. Despotism against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly or supernatural sphere. Ang atong kaaway kuno dili unod. Ang atong kaaway dili makita. Ang atong kaaway dili tango. Kundili mga rulers kuno sila, mga kagamhanan diya sa kawanangan mga igsoon. Mao nay kontra nato. So ang atong kontra dili physical kundi spiritual. So nanginahanglan sa tag spiritual weapon nga atong ial kontra sa atong kaaway mga igsoon. Kaya ang iyang tira, ang iyang trabaho spiritual man, spiritual attacks. Sumual kontra ta sa atong kaaway, ang atong kontra may untag makita. Kay pwede nato nagtigbasog sa muray, dili man. Pwede nato nagtirahag machine gun. Pwede na tirahan nato og atomic bomb, dili man makita. Useless lang kung gamitan nato ang mga physical weapons. Ang atong gamiton, ningon si Paul, mga spiritual weapons sad. Mga kahimanang panggubat nga espirituhanon sad na maugay perfect nga ial kontra nimo. Batok sa bisan unsang strategiya, baka o bisan unsa nga mga trabaho o atakis sa away mga igsoon. Unya ingon pa siya, you may be able successfully to stand up against. Mahimo jud kang madaogon. Verse 13, ingon siya diha. Therefore, put on God's complete armor. Balik na sa niya. Put on God's complete armor. Isul of yun ang kumpletong armadura. Dili kayang pipilara imong daton. Dili kay mudala kag helmet ra, mudala kag shield ra and sword. Dili kay breastplate ra imong isul of agbakos, wa kay sapatos. Dili na pwede. Kung adunay kuwang mga igsoon, maunay tirahan kanunay sa kaaway. Kung adunay lock o nagkuwang sa imong armadura, asa dapita ang kuwang, mausa ng dapita ang vulnerable kaayo sa atake sa yawa, diha sad kaniya atakihon kanunay aron mo na gingon mulampos siya sa iyang trabaho sa imong kinabuhi. Mo na nga gidasig ta ni Apostle Paul, therefore put on God's complete armor, kompleto. Ayaw gyud kanang pipilara, kompleto nga armadura ang gamita, that you may be able to resist. Resist and stand your ground on the evil day. Timanay nga nagsulti ko ganiya na we are in the evil days, redeeming the time because the days are evil. Yan ingon sa si Paul din na that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demand, to stand firmly in your place. Mao di ay nanong gidasig ta nga ato yung isulob ang kumpletong armadura aron kuno makabarog ta, makaresista
to stand on our ground on the evil day. Karon naa natas panahon nga lisod ang panahon mga igsoon. Nya ningon siya diha, tagaan kaniya kahimuan, having done all the crisis demands. Bisan pag unsa na ang crisis mo abot sa imong kinabuhi, spiritual crisis, physical crisis, financial crisis, bisan pag unsa nga klase sa crisis demands mabot sa imong kinabuhi mga igsoon, lingon siya diha, dili ka matarong kay nganuman duna kay kumpletong armadura. Able ka makahimo ka sa pagbarog. Duna kay kumpletong hinagiban nga gihatag ang Ginoo. Way rason ang kapilbihan mga igsoon. Way luna ang kapilbihan sa imong kinabuhi. Kung ang kumpletong armadura kanunay nimong tak-in sa imong kinabuhi mga igsoon. Mao na ayaw gyud ihikling, ayaw gyud ni padaplin imong armadura mga igsoon. Dat adyo ni kanunay. Verse 14 ingon siya, stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God. Unsa to'y gisulti mga igsoon, hugta gyud ang imong bakos, barog nga binaksan ang imong hawak, having tightened the belt of truth around your loins. Ibakos jud ang kamatuoran mga igsoon. Nganong ibakos man nato ang kamatuoran mga igsoon? Kay kining kamatuoran mga igsoon, the belt of truth nga mao ang word sa Ginoo, nagsimbolo ni our stability ni nato. Kini atong bakos. Kung wala kay bakos mga igsoon, luag imong na midsection nimo, imong core, luag mga igsoon, inigdagan nimo. Lisod kayo tanaw o kiwa kayo tanaw ning tao nga nagdagan bitaw nga nagsigig kupot siyang hawak, kay wagak yang short, wagak yang pantalon. Tanawar ko ng mga tao, lagmit madagma pa kana, lagmit malukapa pa kana. Mao na kinahanglan baksan jud ang hawak mga igsoon. Unya unsa to ang bakos? Truth o kamatuoran. Nagsimbolo sa atong stability, sa atong foundation mga igsoon. Ang Kristohanon na founded sa word sa Ginoo mga igsoon, sa kamatuoran nga mao ang word sa Ginoo. Dili na siya basta-basta matarog panahon sa mga kalisdanan mga igsoon. Panahon sa bisan unsang disease or mga lingla, tiras, kaaway, kung nagbarog ka diya sa kamatuoran, dili ka basta-basta o matarog sa kaaway mga igsoon. Having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God. Isunog kanunay ang breastplate of righteousness mga igsoon, ang pagkamatarong ni Kristo Jesus na maoy salipod sa imong dughan. Nganong salipdan man ni atong dughan mga igsoon sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Kaya ang yawa mga igsoon inig atake niya diha nimo, atakihon niya imong kasing-kasing. Diha kaniya takihon sa imong kasing-kasing, imong moral iyang atakihon, ingon dayon kaniya, wa kay ayo. Makasasala kang dako, bakakon kay kang dako, imong kinabuhi, hugaw kayo. O bago pagani ka na, o bago pagani ka na ngay pasay mo, nakasala na sad ka, tulis sukon ka kanunay sa yawa. Hantod na imo mapil, nga discourage ka, ma-down ka mga igsoon. Mao na nag-iingon ta, gidasid ta ni Apostol Paul, isunog kanunay ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. Kay siya mo'y manalipod nimo. Ang iyang pagkamatarong mo'y manalipod nimo. Dili imong pagkamatarong mo yung may present. Kaya kung imong pagkamatarong mo imong i-present at tubangan sa kaaway mga igsoon, tunuban na siya wa, himuko na niyang trapo. Imong pagkamatarong, di na siya magsilbi. Oh. Pero kung ang pagkamatarong ni Jesus, mo yang makita sa imong kinabuhi igsoon, wa na. Bisan pag unsaon yang atak mga igsoon. Ang righteousness ni Jesus. Unsa to ang righteousness ni Jesus? Lingon sa diha, a breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God. Kay baw ta na kaniadto bisan mismo ang Ginoo kay baw siya na wa gyud ayo gyud siya nga tubangan.
Pero tungod kay atong manggidawat si Jesus as our Lord and Savior, sa atong kinabuhi, gisuluban ta niya sa iyang righteousness. Ang iyang righteousness mao iyang gibutang diri sa atong kinabuhi. Kaya kung ang atong righteousness wa gyud ni ayo atubangan sa Ginoo nga igsoon, trapuhan lang ni ang atong kaugalingong pagkamatarong tubangan sa Ginoo. Pero ang pagkamatarong ni Jesus manalipod kuno ni nato mga igsoon. Adlo kaaway ani ani pagkamatarong ni Jesus, adlo kang kaaway ani. Wa manggilaing matarong aning kalibutan nga gibisag unsa tulisok sa yawa gibalid-balid niya tintal wa mangyud niya matarong si Jesus nga igsoon. O na worthy ra gyud nga isulob nato ang righteousness ni Jesus. Kay si Jesus nakabarog siya sa tanang atak sa kaaway mga igsoon. Napamudiha mga igsoon. Tika sa mong tapad diha, okay pa ka diha. Verse 15, ningon ang word sa Ginoo. Having should your feet in preparation to face the enemy with a firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. Having should your feet, sulobig yun ang imong tiil o sapatos. Ang sapatos nagsimbolo ni sa gospel of peace mga igsoon. Nganong sapatos man? Kaya kita mga igsoon, isip Christian. Nagkinabuhi ta, isip Kristohanon, na sinuloban ang ato kuno mga tiil sa sapatos as our witness kuno ang atong pagka-Christian. Mao ni mo witness ngadto sa mga katawhan na sadyang ato nagsimbolo ni ang sapatos as our Christian walk mga igsoon. Nga kita linuwas ta pinaagi sa ngalan ni Jesus, naluwas ta pinaagi sa gospel. O kining gospel nga nagluwas nato mausay atong gipuy-an, mausay atong gilakaw mga igsoon, o mausay atong giwali. Yan ingon sa diha, be ready always to preach the gospel. Kinahanglan andam sa kanunay sa paglakaw aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay kung nagpuyo ka diha sa gospel mga igsoon, bisan asa ka moadto, ang gospel kanunay gina nimong mawali mga igsoon. Ang mga Kristohanon nga nagsulog kanunay sa sapatos sa gospel of peace, bisag asa na siya moadto. Ang gospel iya ginang iwali mga igsoon. Dili gina siya mohilom sa pagsangyaw sa maayong balita. Gospel of peace. Una og mga adlaw dunay outreach ato nang pray mga igsoon. Dito ni sa Bourbon. Having should your feet in the preparation to face the enemy. Ito, the gospel of peace. Verse 16. Let up over all the covering shield of faith. Let up over all the covering shield of saving faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one. Ngayon siya, lift up, arsaha, dada kanunay, bitbita kanunay. Kung sa may mong bitbiton, ang imong shield, ang imong taming, shield of faith, itawag mo siya shield of saving faith. There is the amplified version, upon which you can quench all the flaming missiles. Tanawara, sa King James Version, Old King James Version, ingon siya diya, that you can quench all the fiery darts of the wicked one. Fiery darts yung gihingalan dito. There is the amplified flaming missiles. Pagkadakuag diferensya mga igsoon. Ang yawa mo atake, dili dahil siya mutira na to, dart, target-targeton, tas yawa, pinaagi ra darts. Mas nilngig niya ang gisbutan sa the amplified version. Kaya ang gigamit niya din nga word o term mga igsoon. Ngayon siya din upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one. Flaming missiles. Nagkayo na missiles. Missiles na gisbutan din Dili na ni darts. O, saan mo na nimo mga igsoon. Pagtago. Saan mo na nimo paglikay. Kung tirahan kag missiles. Pero ang nakanindot mga igsoon, kay bisan pa ang yawa mo gamit og missile sa pag-attack nimo, kung naglakaw ka sumala sa pagtuo, if we walk by faith,
mga igsoon, sumala pa sa pulong sa Ginoo, kanunay nimo gibitbit ang taming, ang imong shield of faith, mga igsoon, you are able to quench all the flaming missiles. Bisan pag unsa klase unsang matang sa atake, itira mo siyawa diha nimo, ma-quench na nimo, mapalong na nimo. Kining faith, mga igsoon, mao nimo shield, mo cover nimo, mga igsoon. And anything that is covered by faith, mga igsoon, dili gyud na mahilabtan sa kaway. Dili kadulot ang bisan unsang atake sa yawa sa imong kinabuhi, diya sa imong pamilya, diya sa imong negosyo, diya sa imong trabaho. Kung naglakaw ka according sa word sa Ginoo, if we walk by faith and not by sight, ang yawa kung bisan pag unsaon kaniya tira at takihon kaniya. Atubangan, taas, kilid, luyo, ilaw, kung naglakaw ka, sumala sa pagtuo, mga igsoon, duna di ay kay shield, duna kay covering, mga igsoon. And yung pagkita, you can quench all the flaming missiles of the wicked one. Makahimo ka sa pag-quench, makapalong ka. Amen. Napamudya, mga igsoon. Tingon sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword that the Spirit wills, which is the word of God. Ug dad agyod ang helmet kanunay. Imong thought life kanunay gyud kung imong nahuna sa mga butang sa Ginoo as your helmet. Murag helmet kuno nimo isul-og gyud kanunay ang helmet of salvation. Giluwas ka sa Ginoo, mga igsoon. Dili pinaagi kay maayong laki ka, kung dili tungod kay gigugma ka ni Ginoong Hesus. Helmet of salvation. Imo gyud na kanunay ibutang. Isulod nimo ang helmet, covering na sa imong ulo. Kay naa diri imong thought life. Kinahanglan ang imong hunahuna una nimo kanunay sa mga promises sa Ginoo. Gikan sa iyang word. Sumala pa sa Philippians chapter 4 verse 8. Kung kanunay mong nahuna sa mga butang matarong, mga butang maayo, mga butang nga iya sa Ginoo, mga igsoon. Ang shield or ang imong helmet, mao na mo cover sa imong thought life, mga igsoon. Unya kinahanglan kanunay ning renew ang imuhang una-una pinaagi sa word sa Ginoo. Ang word sa Ginoo way lain nga maora gid nay makabag-o kanunay sa imong una. Mao na isansa nimo sa imong lipatakan kanunay ang word sa Ginoo, igsoon. Napabata diha, mga igsoon, and take the sword of the Spirit. The sword that the Spirit's will. Ang sword kuno dad-ana kanunay. Ang sword nga mao ang pulong sa Ginoo. The double-edged sword, the Bible, mga igsoon. Dad-ani kanunay. Kay mauni ang imuha among the defensive weapon, mausad ni ang imong offensive weapon. Dili lang ni siya nagmo-defend nimo, but also maggamit nimo as your offensive weapon ang word sa Ginoo, mga igsoon. As sword. Mo'y gamita ang sword sa Ginoo. Karong katapusan, mga adlaw, grabe ang mga deception sa kaaway, mga igsoon. Grabe ang bakak sa yawa. Grabe ang mga tira, bisan wala og tuo, bisan unsa na lang gamiton sa kaaway, mga igsoon, aron lang malinlaan, matintal, bisan unsa na lang iyang gamiton. Aron lang mailad niya ang mga katawhan sa Ginoo. But ikaw kay anak man ka sa Ginoo, kinahanglan mo puyo ka kanunay diri sa word sa Ginoo, mga igsoon. Aron bisan unsa pa nga mga atake, bisan unsa pang bakak, mga igsoon, dili ka madutlan, dili ka madala, dili ka madani, dili ka mailad sa kaaway. Amen? Kay naa kay sword of the Spirit. Lingon siya, verse 18, pray at all times. Pray at all times. On every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose. Watch with strong purpose. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God consecrated people. Didasig ta ni Apostle Paul, mga igsoon. Kini kuno tanan mga weapon natong ipangisgutan, mga igsoon. The helmet of salvation, breastplate
righteousness, a belt of truth, shield of faith, a shoes for the preparation of the gospel of peace, sword of the Spirit. Why silbi tanan kung walay prayer mga igsoon? Ang prayer, mauuno ni siya mo pa-interconnect sa tanan nga weapon, mga igsoon, na ma-activated kining tanan, mga igsoon. Ang prayer kuno maunay makapa-activate sa tanang weapon na magamit ni siya nimo effectively. Na kay weapon kung wa kay prayer, useless gihapon na, mga igsoon. Ang prayer, mo nagidasig ta ni Paul, pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. Entreaty means supplication or petition. Pinahanglan mga igsoon. Pray God. Idasig po ni Jesus diya sa Luke chapter 21, verse 36. Watch and pray. Kanunay. Idasig po ni Paul, pray without ceasing. Importante kaayo ang prayer. Labi na karon katapusang mga adlaw, mga igsoon, with all manner of prayer. Prayer meeting mana, prayer and intercessory mana, appeal. Prayer, unsa man ang klase sa prayer? Prayer partner mana, personal prayer mana, personal devotion mana, basta nagisgot ka prayer. Ningon sa diha, on every occasion, in every season, pray in the Spirit, mga igsoon, with all manner of prayer. Prayer in tongues, prayer in words. Kinahanglan ang prayer, mga igsoon. Amen. Aron kuno, ingon siya diha, to that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God consecrated people. Wala maginampuay kita, mga igsoon, karong katapusang mga adlaw. O dili gina nato ang dangon ang atong prayers, mga igsoon. Pray for the nation, pray for our nation, pray for our church, pray for our brethren, for our families. Pray for Israel, pray for the whole world. Pray for the backsliders, pray for the unsaved loved ones. Ampo gyud, mga igsoon. Ato na silang i-pray. Ayaw isalig sa mga intercessors ra. Di na mahimo sa mga intercessors sa tanan. Sa church, pila ra kabok intercessors mutungha. Pero bisan pag dili ka kaani sa church, diha sa imong balay pwede jud ka ka-pray. So, tawgon nimo imong mama o papa, tawgon nimo imong mga igsoon, mga kauban diha sa imong balay. Mo unite mo in prayer. Dako kay nagkahimuan ningon sa diha, interceding in behalf of all the saints, God consecrated people. Ato silang intercede. Intercede nato kanunay atong mga leaders, mga igsoon, mga pastors, mga churches nato, mga workers nato atong i-pray. Ang atong mga evangelistic services, mga services nato Sunday and Saturday services, ato nang i-pray, mga igsoon, na ang Ginoo magapamhat. I-pray nato atong mga preachers, mga igsoon. Nato mga preachers, dili sila mo preach according to their human knowledge or unsa ilang naibaw-an diha. Kung dili mo preach nga aduna gyoy revelation nga gikan sa Ginoo. Posible ba day na? Posible kaayo, igsoon. Kung ang church magkahiusa og pray, og i-pray nato ang atong mga leaders, mga igsoon. Amen? Dili lang leaders sa church, bisan pa atong national leaders. I-pray nato si Bongbong Marcos, i-pray nato si Sara. Dili nato i-criticize ang atong mga leaders, kung dili ato silang i-pray. Kung mo pray ta, mga igsoon, great things happen in prayers, mga igsoon. Though di nato makita physically ang result kay sa dihang mo pray ka, but in the spirit aduna nay movement nga nahitabo, mga igsoon. Amen? Hallelujah. Karon, mga igsoon, assess your current situation. Are you struggling spiritually with habitual sins, with vices, or bisan unsa sa atong mga gipangisgutan kaniya? Know that Jesus sets you free already, mga igsoon. Ibaw nagpahigawas sa kanang Jesus. O ang kadaugan ihatag na ni Jesus diri nato. Ningon si Paul sa 1 Corinthians 15:57, ningon siya, thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat ka sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, nga mo'y naghatag nato kadaugan pinaagi
ni Kristo Jesus, mga igsoon. Kadaugan sa unsa man ni victory over this world, and its last. Nagmadaog ko na ka against sickness. Nagmadaog ko na ka against diseases. Nagmadaog ko na ka over poverty. Yan ingon si Paul diya sa Romans chapter 8 verse 37 that in Him we are more than conquerors. You are more than conquerors. So, inay mo kagaling, I am more than conqueror. Ayaw dyan na kalimpi nga madaugon ka diya sa Ginoo. Si Jesus mo'y nidaog ni anak para nimo igsoon. Amen? Gidaog na ni Jesus para nato. Yang wak lang yung taglimpyo mga igsoon. Atong buhaton, pray ra gyud ta kanunay mga igsoon. O ay rami nga aduna day financial literacy. Karong Sunday, maabot Sunday o karong maabot 28, 29 sa August mga igsoon, advance invitation sa tanan. Doon na tayo prayer and intercessory conference. In relation sa akong gipangisgutan karon, pray gyud kanunay mga igsoon. Mao gyud nay bugtong pamaagi nato karong panahon. Imbis mo criticize ta, try nga kanang time na imong gigamit to criticize people, gamita ko na to pray for that people or to pray for that person. Instead nga mo criticize ta, mo pray hinuon ta, aduna pay kahimuan ni anak mga igsoon. Amen? Kanang mga butang nga imong nakita nga imong gisaway anang tawhana. Imo pa lang nang gi-pray, nausab pa nang tawhana. Kung magsige tag criticize, walay mahimo mga igsoon. Walay mahitabo. But pray ra gyud kanunay mga igsoon. Mayang gabi sa tanan mga igsoon, mag-ampo ta. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat ni kanimo Lord aning orasa. Salamat Lord sa kadaugan nga imong gihatag diri kanamo. O Dios Amahan, nagadaig mi sa imong buhing ngalan Lord. Salamat Lord. Ikaw buhi nga Dios na mong gilagkaran. Kanunay ka Lord. Nagatiman kanamo imong mga katawhan, nakakita ka Lord sa among mga kahuyangon, nakakita ka Lord sa among mga panginahanglan, nakakita ka Lord bisan pa Lord sa among mga kakulangon Father God. Lord, nagatuo mi nga ikaw ang tanan, ikaw lamang Lord makatagbo niini diri kanamo Father God. Lord, nagaampo ko karon alang sa imong mga katawhan Lord nga naa sa ilang panimalay, nag-appeal aning Zoom midweek Bible study Lord, gana nga igsuon, Father God, doon na siya tinguha, Lord, siya kasing-kasing. Doon na siya mga panginahanglan, Lord. Hikapa siya, Lord. Tagbua siya karon dayon in Jesus' name. I pray for that person na doon na gibati karon, Lord. Siyang lawas, Lord. Hikapa siya, Lord. Ikan siyang ulo, ngadto siyang lapalapa, Father God. In Jesus' name, Lord, akong ginginlan, Lord. Tanang matang sa balatian in Jesus' name. Mga ubo, trangkaso, hilanat, Lord. Ang gihinginan pinaagi sa ngalan ng Jesus. Buwa ka na'y gahom karon dayon in Jesus' name. Lord, tanang matang sa balatian, Lord, na resulta aning usab-usab mo panahon, Lord, in Jesus' name I pray. Lord, ikaw, Lord God, magahikap sa mga igsuon karon, Lord, na dunay gipamati sila mga lawas, Lord. Lord, dunay mga igsuon karon, Lord, na dunay mga gipang-agian sa ilang mga kinabuhi spiritually, Lord. Aduna sila mga struggles, Lord, sa ilang pag-alagad kanimo, Lord, na igsuon nga naglibog, Lord. Ako, Lord, nagaampo, Lord. Nga ikaw, Lord, karon magatabang kanila mga pasabot, kanila mag-aapli sa ilang spiritual understanding, Lord. Nga ilang masabtan, Lord, ang imong pamaagi sa ilang mga kinabuhi. Labi na sa mga bag-o namang mga igsuon, Lord. Na, Lord, naninguha nga makasabot ng pamaagi, Lord, ikaw, karon magatabang sa matag usa, Father God, in Jesus' name. Mga igsuon karon, Lord, nga nas panginahanglan financially, Lord. Nagaampo ko, Lord, ikaw, according to your word, ningon ka, Lord, my God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Father, in Jesus' name, I pray, tagbua, Lord, ang mga panginahanglan, anak karon nga mga igsuon, Father God. Lord, mga igsuon karon, Lord, na, Lord, wala pa nakapa-enroll, mga panginahanglan sa pag-eskwela sa mga estudyante. Father, in Jesus' name, I pray, Lord, tabangi, Lord, kana nga mga igsoon, na, Lord, makapahilula sila, Lord God, sa ilang mga anak, Lord, sa pagpa-enroll o sa pagpa-eskwela, Father God, in Jesus' name. Salamat, Lord, ang nag-aampo, Lord, sa mga igsoon nga nagtatrabaho, mga igsoon nga nag-negosyo, Father, in Jesus' name. Bless them, Lord, bless them. Lord, bless your people right now in Jesus' name.
I pray, Lord, for the unity of your church, Father God. I pray, Lord, karon dayon, Father God, among gidawat, Lord, tanang matang sa imong panalangin nga imong gi-promise diri kanamo karon, Lord. Among gidawat ang kaayuhan, Lord. Among gidawat ang kagawasan, Father God. Among gidawat ang deliverance, ang kaluwasan, Father God, sa among mga loved ones. Kaluwasan sa among nasod, Father God, in Jesus' name. Kaluwasan sa among mga leaders, O God. Even sa mga political leaders, Lord. Father, in Jesus' name. Kining tanan, Lord, ning taknas kagabihan aming giampo kining tanan. Salamat sa kadaugan sa crusade, ugma, Lord, sa Bourbon, Father God. Salamat usab sa maayong panahon, Father God. Among gidawat ang kadaugan diha lamang sa gamhan ng ngalan ni Kristo Jesus. Tanang mga katawhan sa Ginoo, magaingon, Amen, Amen, Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Mga kaigsunan, maayong gabi.